Wait. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Ready ka na ba sa new episode? Ako pa ba? Of course! Nice! Chill lang tayo dito. True! Ako may tanong din ako. Sige, ano yun? Bakit ba? Ha? Anong bakit ba? Bakit? VA. Where we talk about anything about virtual assistants, remote working, work from home life, and many more. Kaya kung isa kang VA or gusto mong maging VA, para sa'yo tong podcast na to. Hello and welcome everyone to another episode of Bakit VA. Gusto ko sabihin na itong episode na to is a special episode. It's like a weekend episode kasi it's actually Saturday today and it's a weekend for everyone. Pero para we have this special time since I don't have any co-host today. It's only me. By the way, sa mga hindi pa nakakakinig ng podcast namin dyan, I'm one of the co-hosts pala. My name is Annette. I'm the project manager at VAFlex. And meron tayong special guest today kasi nga, mag-isa ko. Alam nga namang ako lang, di ba? At dahil wala yung mga co-hosts natin, si John, sometimes we have Brie as well. Pero yeah, for today, it's me and my special guest, Hazel. She's one of our contractors here at VAFlex. Say hi! Hi guys! Welcome to VAFlex. Bakit VA? Yes, o diba? So, you guys all know na she's one of our contractors and because of that, meron akong, before we get into the episode for today, let's get to know Hazel a little bit more. So, I have a little fast talk for her. So, walang isip-isip to. Sagot agad, Hazel, ah. Sige. Ano lang naman, kung ano yung unang pumasok sa isip mo, yun na yun. Okay, ready? Sige. Dinner or breakfast? Dinner. Laptop or PC? Laptop. Day or night? Night. Coffee or tea? Tea. Pizza or chicken? Pizza. Sabon o shampoo? Sabon. Parang amoy ko nga eh. Abot dyan. Medyo maabot dito. Ayan. Next question. Bygone or Sige. katoy? Bygone. Para instant patay. Instant patay. Ano pa ba? Motor or car? Car. Pancit canton or bread? Pancit Canton. Yes. Pwede naman both. Both. Naisip ko din. Go Ayan. lang pag hindi wala yung isa eh. Oo din, di ba? Parang masarap yung pancit canton at pandesal. Nagugutom na tuloy ako. Ay, mamaya na tayo kumain. At dahil dyan, since medyo nakilala natin very light, yun lang naman yung mga pa-fast talk ko kay Hazel. So, alam niya na kung ano yung mga preference niya. O, diba? So, yun nga. Ay, wait lang. Matanong ko. Work from home or work on site? Work from home. Yes! 100%. 100% tayo dyan. Ayan. So, let's get into our episode for today. Actually, yung pag-uusapan natin lang naman is about your work here at our company. And perception kasi ng mga tao, di ba? Pag sinabing virtual assistant, lagi ka ding nagko-calls. You're always like doing calls. Pero hindi nila alam na madami ding mga non-voice tasks or like jobs na available as a virtual assistant. So, to start, tell us more about yourself and how you got started as a remote virtual assistant. So, hi guys, I'm Hazel. So, I'm an SCCM engineer by day, virtual assistant by night. Yes. So, nag-start ako sa virtual assistant journey ko, I think back in 2014. So, nag-start ako as an admin ng isang real estate company. Admin ako ng kanyang website. So, in-edit ko yung mga brochures niya, photos, na-upload ko yun sa website niya. But then, natigil yung job ko na yun in 2015. So, isang taon lang ako nag-VA. Kasi parang nagkaroon ng issue sa Florida that time.
Then, natigil yung pag-VA ko. Siguro dahil nag-focus na rin ako dun sa talagang career ko, corporate career ko before. So, napakatagal bago ko naisip na, yung VA parang nag-click siya ngayon Like, ito lang, 2023. Sinubukan ko siya na ako lang mag-isa. As in, tinry ko na maghanap ng client ko, pero no avail kasi napaka-cutting edge na pala ngayon ng virtual assistant na environment. So, kinailangan ko talaga ng tulong. So, yun, nakita ko yung VA Flix. Actually, na-refer ako ng friend ko sa VA Flix. And thankfully, natanggap ako. And ngayon, meron akong 2 clients sa VA Flix. So, working 45 hours per week. Pero, napakasaya ko. As in, ano pa hanapin ko sa buhay, diba? Nasa bahay lang ako, nagtatrabaho. Diba? 45 hours a week, no? Oo, kasi minsan hindi ko natatapos. Pero you have that freedom of sa pagdating sa time. Even though sabihin natin parang ang haba naman ng 45 hours a week. Hindi. Tapos you have other jobs too. Parang 'di ba parang hindi ka ba napapagod? Pero sabi mo nga, bumabagsak lang siya sa time management din. Kasi tayo nasa bahay na tayo eh. So ano bang gagawin natin? Let's make ourselves productive. Ako kasi ewan ko kung workaholic ko or what. Pero ganun ako eh. Talagang productive ako each day, and kahit na weekend ngayon, 'di ba? Nag-work pa rin ako kasi inaalat ko na yung oras ko. Pero marami pa rin akong free time on top of that. Wag nilang isipin na, 45 hours. Baka wala ng buhay. Hindi. Lunod na sa work, di ba? Oo, time management lang talaga, guys. Work-life balance din, no? So, sabi mo nga, virtual assistant ka by night and you also have a day job. So, ano yung inspiration mo, or what inspired you to like choose a career as a virtual assistant? At ano yung mga parang enjoy, or what do you enjoy most about it? Pinaka na-enjoy ko, yung una, nagtatrabaho lang ako sa bahay. So, yung comfort na nag-work ka lang sa bahay nyo, na ma-manage mo yung oras mo. And sa totoo, mas malaki na titipid comparing sa pag mag-work ka sa office. Kasi ang sagot mo lang naman, kuryente mo. Tsaka yung internet mo. Yung pagkain, mas nakakatipid ka. Kumpara mo pagka nagtatrabaho ka sa office, especially kung sa BGC ka or Makati, ang laki ng gastusin, di ba? And ako kasi medyo malayo yung bahay ko. So, lugi ako dun. So, yun yung unang-unang kinagundahan ng pagtatrabaho sa bahay and pagiging virtual assistant. Pangalawa, hindi ka pressured. Parang nailalabas mo yung 100% na kaya mong maibigay sa kliyente mo. Kasi wala kang, hindi ko masabi na may boss ka na talagang laging nasa likod mo para kay monitor ka eh. Bantayan ka, 'di ba? Hindi ka mape-pressure. Second, parang pag yung mga client ko kasi para lang silang mga kaibigan ko. So, mas madali yung conversation, mas madali kaming mag-collaborate. Hence, mas maganda yung kinakalabasan ng trabaho. So, yun. 'Di ba? Parang barkada mo lang yung boss mo, no? Barkada mo lang. True. And of course, kung may mga issues man, andito naman yung agency para tulungan ka. Sabi mo nga, medyo yun din kasi yung difference ng freelancing tsaka may agency kang kasama, di ba? Oo. Tsaka at ease ka. Kasi sa BAFlix, sa totoo lang guys, apat na client na yata yung dumaan sa akin. Hindi nila ako pinababayaan na mablangko. As in na talagang wala akong kliyente. Yung unang client ko, natapos siya agad. Siguro parang 1 month. Pero before pa siya matapos, meron na agad kasunod. Parang lagi silang may backup plan for you. Kaya talagang maganda rin sa agency. Kasi hindi ka mahihirapan na maghanap ng kliyente and may backup ka. In any case na ano mangyari, alam mo, una, pasasahurin ka. Pangalawa, alam mong may kliyente ka lagi. Diba? Narinig niyo yun. Saan ka pa? Dito na. Dito na sa agency namin. That's the good thing of having an agency that to have your back as well, diba? Just in case, because aminin na natin, there are clients na hindi naman sila committed for a long-term partnership with you or working with you for a long term. So, dapat laging handa. Dapat meron na tayong, client ready to accept a new one. Para just in case mawalan ka, we have someone or a client ready for you as well. Ayan. And of course, vice versa. Si client meron ding VA. Agad. True.
So, win-win for everyone. Win sa agency, Totoo. sa contractor, and sa client. Yes. So, can you share some insights sa amin kung ano yung mga type of tasks? Sabi mo nga, you've already have like around 4 clients who you worked with, and also currently working. Actually, 2 ata yung active mo ngayon, no? Oo, 2. Ayun. So, and I believe 2 yun is non-voice virtual assistants. Hindi. Isang voice, isang Ah, non-voice. Ayun. So, ano yung mga like, type of tasks na mga ginagawa mo doon sa So, voice umpisahan and ko yun non-voice? sa pinakaunang Ayan. client na lang. Are you a skilled virtual assistant looking for your next opportunity? Join our team at VA Flix, where we provide top-notch virtual assistant services to busy professionals. As a member of our team, you'll have the opportunity to work with a variety of clients and gain valuable experience in the field. Send us an email at recruitment@vaflix.com. What are you waiting for? Apply as a virtual assistant at VA Flix today, where your skills and expertise are valued. So, yung unang client ko, voice siya. So, it is appointment setter. So, yun yung una. And yung sumunod ko, yun yung non-voice ko na up until now, client ko pa rin sila. Email, usually email handling. Iba-iba yung task na pinrovide nila. So, may timeline na silang binigay sa akin when I started na, ito muna yung una mong task. Then, after this task, may proceed ka sa second one. So, ngayon, currently nasa 4th task na ako dun sa pinapagawa nila. And on top of dun sa 4th task, binigyan nila ako ng additional na task ngayon na about Facebook Meta. So, ako yung nag-handle ng Facebook and Instagram nila. Ako yung re-reply sa client, sa comment section, sa messages, and usually ganun lang. Tas nilalike ko lang yung mga tags ng mga clients nila. Yun, siguro feeling ko nakitaan din nila ako ng potential kasi dun sa pag-i-email lang. Before kasi parang copy pasting lang na hindi mo nare-replyan, parang ganun yung una eh. Kaso kasi napapansin namin na ayun kasi, 'di ba, nakipag-collaborate ka sa client mo. Lagi nabablock yung email. So naisip nila na okay, dapat mag-reply tayo. And yung reply natin hindi dapat template. Robotic. So, kailangan siya talaga, tailor fit siya dun sa kliyente. So, napansin nila dun sa mga reply ko siguro na, nagiging maalam na to dun sa process ng ng company natin. So, why not ipa-handle natin yung yung Facebook. Total, alam niya naman ng mga isasagot niya. Parang gano'n. So, yun yung second task ko. Yung third task ko, yung client ko pa rin siya currently, rin siya, real estate. So, more on condos. Appointment setter din, pero pagka kasi real estate, medyo tricky. So, kailangan mo rin matutunan yung mga do's and don'ts, yung mga kung magkano ba per square foot, yung mga mga numbers. Oo, kailangan mo alam mo yung numbers, alam mo kung saan yung lugar, ganyan. And yung lugar kasi is in Canada. So, Canada is big. Like, kailangan mo talagang laan ng oras para aralin mo. Totoo. Aralin mo yung isang lugar, and hindi ka lang magpo-focus sa isang project. Kasi yung handle nila is multiple condos eh. So, kailangan alam mo kung paano mo i-flip yung tao. Kasi minsan, fully booked na yung condo, nabili na lahat. So, anong gagawin mo? Kailangan i-flip mo siya sa ibang project. And how would you know that? Kailangan mong aralin. So, ang bagsak din siya by the end of the day. Talagang, hindi lang siya talaga skills eh. Kailangan mo rin talaga ng matuto. So, yun. Ayun. Yun siya. Ang pala ng mga mo din, no? Mga tasks sa mga natin dyan, sa mga aspiring virtual assistants. Tunog complicated, pero once you get the hang of it, sabi nga ni Hazel, madali na lang yan. Mm-hmm. Diba? Sabi mo, ang daming range ng tasks na pwedeng mangyari. So, how do you think na we can continue to adapt and, learn new skills
para ma-meet din natin yung mga needs ng clients natin, especially now medyo diverse din sila. Yun, katulad ng sabi ko kanina, kailangan matuto din tayo mag-research. Hindi yung stagnant lang tayo sa alam natin, stagnant lang tayo sa skills natin. Kasi yung, katulad ng sabi ko kanina, nung umpisa, yung virtual assistant, napaka-cutting edge na. Maraming mga bagay, maraming skills na silang hinahanap. Hindi lang basta kaya mong mag-calls, hindi lang basta may call center background ka, hindi lang ganun. Kailangan matutunan mo lahat, kahit na simpleng Canva lang, Facebook Meta, you can actually Google it, available na siya lahat sa internet. So, nasa yun na lang yun kung gusto mong matutunan. And madali lang siya talaga, guys. Talagang sipag lang. And, andun din yung freedom natin kasi we have the internet. Pakalawak ng internet. Siguro, self-discipline, to research din, and to learn, to be open-minded, to learn new things. And just in case nga naman, medyo confusing nga, sabi natin, hindi mo talaga linya yung real estate or hindi mo talaga alam yung mga bookkeeping terminologies or mga tasks na ginagawa nila dun. Having an agency, ito na naman tayo, diba? Introhan ko na naman yung agency natin. Andito kami para supportahan ka. So, if it's a bit confusing, we'll guide you through naman. So, kaya kami nandito. Lalapit kayo kay sa akin. akin. PM nyo lang siya. Isa yun sa mga ng support talaga sa agency. Malaking bagay yun. And, apakadaming, sabi kong kanina, skills or qualities. Sa'yo, Hazel, ano kaya yung mga sa tingin mo essential for like having a successful virtual or para maging successful yung isang virtual assistant? Ano kaya yung mga essential skills or qualities na kailangan nila? Or meron ba? Aside from being masipag sa pag-research, ganyan. Ay talaga number one eh. Kasi sa totoo, kailangan masipag ka sa pag-research eh. Meron kang, puso para matuto. Kasi, everything changes. Like, every day may bagong technology, and yung mga client natin talagang hinahanap nila yung bagong technology na yun. Para rin mapabilis yung buhay nila siguro, para maging more productive sila sa task. And yun, lahat naman readily available na sa internet, like what I said. Andyan yung mga podcast, listen to podcast, may mga tutorials. Listen to this episode. Like and share. Diba? Ayun. Aralin lang natin kasi ngayon madami talagang task na available sa tao. Nasa iyo na lang 'yan. Kailangan talaga meron kang specific skill set na na tatama dun sa kliyente mo. So hindi lang dapat marunong ka mag-calls, hindi lang yung communication skills. Kailangan talagang flexible ka sa lahat. Yun. Kasi 'di ba nga sabi mo kanina, there will be times na bigla na lang magka-cancel si client tapos tenga ka na lang. Just because yung alam mo lang, sabihin natin forte mo lang is appointment setting, hindi mo na i-extend yung skill mo for doing lead generation, sabihin na natin. So talagang kailangan lawakan natin yung mga skill sets natin. So yeah. Sabi nga ni Hazel, ang lawak ng internet, we have that internet right in front of us. So, discipline na lang siguro. And willingness to learn, sabi mo nga. Yes. Of course, aside from the skill sets, may mga challenges din yan. Alam ko, parang wala namang atang work na walang challenge, di ba? Totoo. At that's I think para sa akin, yun yung parang what makes working exciting is having challenges. Kasi we never know what kind of challenges might come our way. So, ano sa tingin mo yung mga common challenges na meron ang isang virtual assistant? And paano kaya nila yun ma-overcome? Siguro yung mga common challenge na napapansin ko sa mga virtual assistant, hindi lang sa akin. Una, possible internet connection issue. Minsan mawawalan ng kuryente. Ayan yung mga bagay na pwede nating sabihin na hindi natin minsan controllable. So, by the end of the day, paano ba natin siya ma-overcome? Una, communication. Communication sa kliyente natin. Kailangan talaga consistent yung communication. Katulad ng sabi ko, nung nakaraan, nagkasakit ako 2 days.
So, yung kliyente, kailangan mo siyang inform. And hindi naman sila stricto sa totoo lang eh. Open sila sa ganyan. And as long as i-inform mo lang sila. Nasa communication lahat yan. Guys, yun lang yung masasabi ko sa inyo. Pagka sa challenges, communication. Number 1. Isa sa mga magpapadali sa buhay mo. Yes. Ayun. So, yun yung parang main ano mo din, no? Kung paano mo, kahit anong challenges yan, kahit anong issue yan sa work mo, as long as you communicate it well with your clients or together with the Yung boss. agency, if you have an agency as well to support you with whatever concerns, like sabi mo nga, malaking possibility na mawalan ng kuryente or internet kasi nga work from home tayo, di naman natin kontrolado ang minsan ang power. Sometimes we have uso dito lang ba sa Pilipinas uso yung unscheduled power interruption. Ayun, totoo yan. Minsan nga, unscheduled na mawalan ka ng internet, wala man lang sinasabi sa'yo. Wala man lang pa heads up, di ba? Oo, di ba? At least kung may heads up, pwede din natin sabihan yung client natin agad. I will have like power outage around this hour. Can I like take it at a different time or take my shift at a different time? Kasi sabi mo nga, we can be flexible naman as long as it's still between the hours of the client. Why not? True. And because of sabihin na natin, yun nga, may mga challenges din tayo and we make ways to, make bawi with our clients on that. Something na hindi ko natanong to kanina eh. Sabi mo kanina, you also like tend to be kind of a workaholic, no? Mm-hmm. So, how can you like stay productive at the same time maintain a healthy work-life balance as a remote worker? Yun, yung katulad na sabi ko kanina, time management. I always plan my day ahead. So, alam ko kung kailan ko matatapos tong task na to. Kunwari, sa isang task or sa isang client ko, meron akong 30 hours. So, alam ko kung paano mag-adjust. Kunwari, meron akong family day or may time ako na lumabas. Alam ko kung paano ko i-adjust yung oras ko. Na by the end of the day, matatapos ko yung 30 hours ko. So, yun. And like what I said, napaka-flexible nung ewan ko sa kliyente ko lang or sa iba ganun din. So, flexible yung oras ko. Kaya ko siyang ayusin. So, pagka lalabas ako, inform ko yung client ko, I'll work later today. Yung ganyan. So, ko siya. Nakikita ko na kung anong oras ako makakalayas. Na-foresee mo na, and if you have plans for that day, pwede mo naman set. And just in case medyo busy, pwede mo din mag-cancel ng ibang lakad. Lipat totoo yan. Diba? Well, that's nice. At least you still have time with your family to go outside, take some fresh air from the trees, the cars. Hindi, kasi by the end of the day, di ba, nagtatrabaho tayo para ma-enjoy natin yung pera na kinikita natin. So, yun, kailangan din natin mag-take ng me time. Yes, I agree. Para saan ba yung mga sinasahod natin? Para sa atin, para sa family natin. So why not? Para ma-enjoy natin. Oo din. So, yun din naman yung parang you work, you're enjoying your work as well. And then that will pay off. At the same time, you have the chance to like spoil yourself, sabi nga nila. Ayun. Enjoy the fruit of our labors. Yes, agree. So medyo di ko alam, mahaba na ba ang ating usapan ngayon? Hindi ko rin alam. Medyo, Na-enjoy ko medyo masaya. Hindi medyo, pero I really enjoy talking to you, Hazel, and I think this is one of the every episode is really nice, pero itong mga episode na may guest talaga, o kahit ako lang, o kaya kahit basta may guest kami, masaya siya kasi not only, us as project managers or people within the agency get to know our contractors, but at the same time, nasa-share natin to sa mga aspiring VAs o kaya mga already virtual assistants outside or freelancers who are also interested in moving in with or applying for an agency, something like that. Yes. Ayan. And because of that, at tayo malapit na matapos, ang gusto ko makarinig ng some advices perhaps. Ano kaya mga pwedeng advices na
you can give let's sabi natin to someone considering a career as a virtual assistant, and especially on the context of the non-voice task. Siguro yung quote na mabibigay ko, nabasa ko to before sa VA handbook, and it stuck to me. Sabi, don't lose sight on why you're doing what you're doing. Remember to ask a lot of questions. Be prepared to make mistakes kasi talaga magkakamali tayo along the way. But make sure that you learn from them. Tapos yung huli, know how to tweak something to make it work better. Kailangan kasi as a VA, alam natin kung paano tayo makagawa ng shortcut dun sa mga trabaho natin. Kasi kaysa naman pahirapan natin yung sarili natin, di ba? Sabi nga nila, di ba? Parang work smart. Work smart. And if we can help make it easier for the client as well, di ba? Kahit sabihin natin, same din naman ang end result Napadali lang ng very light. At least you can also like have another task na shorten yung period ng gagawin mo na task na to kasi may new ways tayo to accomplish the end result. So, pwede natin paglaanan ulit ng time yung ibang tasks natin. Tama. Diba? Ayan. So, yan ang advice ni Hazel para sa inyo. Sana, nag-take notes kayo dyan, mga nakikinig sa atin dyan. And, ano ba? Ito, napag-usapan natin sa meeting natin, sa episode natin. Ano kayang parang take away natin today na gusto mong tumatak sa ating mga listeners? Yung skills natin ngayon, hindi yan talaga habang buhay na ganyan. Kailangan matuto tayo. Katulad sasabi ko kanina paulit-ulit, lahat available sa internet. Aralin natin kahit na napakasimpleng bagay lang yan, Facebook or Google Worksheet. Aralin natin. Kasi sa totoo, yung mga maliliit na bagay na yan, ayan ang mga hinahanap ng kliyente natin ngayon. Sa totoo yun. So kung gusto niyo mag-virtual assistant, wag lang kayo mag-rely sa communication skills. Make sure na marami kayong mga skills na pwede nyong i-offer sa clients. Yan. Para tumagal din sila sa inyo. Well said, Hazel. Ayan. Thank you very much, Hazel. I bet madaming mga virtual assistant natin dyan na very interested na mag-apply and maybe they're holding back because of some reasons, maybe personal reasons, ganyan. So, ito na yung sign nila. And, feeling ko, kasi, modern na din tayo today, di ba? Dati, okay lang kahit walang internet, okay lang na hindi tayo nagpo-post sa Facebook. Pero, nowadays, Facebook Meta or uploading on social media really helps on the engagement sa mga businesses din ng clients natin, regardless kung anong business ng client. So, parang ang laking tulong din ng social media. Lahat ngayon talaga nasa social media na. Oo din. Kahit naman, kasi parang nag-boom lang naman nung nag-pandemic. Pero we're already there We're already doing it. Lang siya. Mas napagtuunan ng pansin. Ayan. So, thank you so much for your time, Hazel. Ladies and gentlemen, we are ending this episode with Hazel. And I hope yung mga audience natin dyan, mga aspiring virtual assistants, freelancers, kung gusto nyo mag-apply sa agency, sana may natutunan kayo sa episode na to. And ito na nga yung sign na to. Apply ka na. Apply na. Apply na. Ayan. So, kung nakikinig man sila sa Spotify or meron silang gustong itanong sa ating mga contractors, sa ating agency, pwede silang mag-send ng email sa admin@vaflix.com. Diba? Inisip ko pa. Ulitin ko na nga. admin@vaflix.com. Doon tayo mag-send ng email or message to us. And kung nanonood man kayo sa YouTube, nakita mo ang aming mga magagandang muka. Comment kayo dyan sa baba. Diba sa baba? Alam ko sa baba yun. Sa comment kayo like dyan. Tapos share nyo. Like nyo, share, yung bell button, something ganyan. Diba? Vlog. Na. Pero, yeah, you guys get the gist. Comment nyo sa baba, maybe we can have like an FAQ session with maybe a few contractors. Why not, diba? Okay. Any questions about virtual assistant, remote assistants, you name it.
we'll be there. We'll answer that. So yeah, thank you very much again, Hazel, and see you on the next episode. See you guys. Bye. Hello, aspiring VAs and all our listeners out there. Na-enjoy nyo ba ang episode na to? Check nyo rin yung iba and abangan nyo yung mga next episodes. We really love to hear from you. At dahil dyan, baka may mga suggestions or topics kayo na pwede naming pag-usapan, send us an email at admin@vaflix.com if you're listening to Spotify or any podcast platforms. And for our YouTube people, you can comment down below and we'll answer all your questions on our next episodes. See ya!